natin sa Panginoon. Silent fellowship. Walang words eh. Walang words. But, you know, na ang Panginoon kasama mo during that time of prayer. Okay? So, number 3, it is being alone with God. Okay? So, itong time na ito, alone eh. Okay? Kaya nga, maganda, during personal time of prayer, you are alone with God. Maganda rin naman, may mga kasama ka mag-pray. But, itong ma-experience natin itong prayer and waiting alone with God, okay? Hindi ito yung, tandaan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, may time para sa paghingi natin sa Panginoon. But a genuine prayer, okay, is a relationship. Yes, sabi ko sa inyo, noong mga nakarang messages natin, prayer is asking. Totoo yan. Prayer is, asking is part of our prayer. But a genuine prayer is a relationship na kinukultivate. At ano nagkukultivate dyan? Love. Diba? Para mas makilala mo pa yung tao, diba? You have to spend more time sa tao na yan. At sa mga mag-asawa, di ba? Kahit magkasama lang kayo, di ba? Hindi kayo nag-uusap, nagkakaintindihan kayo. Andun yung love sa isa't isa. Okay? So, sa aming mag-asawa, hindi namin masyadong ma-experience yan kasi madaldal siya. Okay? But, pag tahimik, di ba? Kahit tahimik yung mag-asawa, di sila mag-usap. Okay? Andun yung special bond ng isa't isa. Okay? Na-enjoy nyo lang na magkasama kayo. Okay? Na-enjoy mo lang. May mga tao ba kayo na na-enjoy nyo pagkasama nyo sila? Kahit hindi sila madaldal. Okay? Yan. Ganito yung pinapakitang larawan dito. But, kailangan focus tayo dito sa waiting period, waiting time na ito. Okay? Hindi lumilipad yung isip. May tendency tayo na ganyan eh. Lalo na kapag alam mo, may mga gagawin ka sa araw na yan, busy yung schedule mo. Okay? Pwedeng lumipad yung isip mo doon. But take time. Kahit mga 5 minutes lang to silently appreciate the love of God, silently savor the love that God has shown to us. Letter B. Okay? So, I hope naintindihan nyo what is this waiting. Letter B. What should be the focus of our waiting? Number 1, all attention must center in our Heavenly Father. Okay? Sabi ko nga sa inyo, dapat focus tayo sa Panginoon, sa ating Diyos Ama during this time. Sabi doon sa Psalm 46:10, be still. Okay? Be still. And meron pang mga verses dito sa Psalms na may kinalaman dyan sa waiting na yan. Tingnan nyo sa Psalm 52. Psalm 52, verse number 9. Anong sabi sa Psalm 52, verse 9? I will praise thee forever because thou hast done it, and I will wait on thy name. I will wait. Ayaw na ayaw natin yan. But God is commanding us to wait. Okay? Psalm 62 verse 1. Anong sabi sa Psalm 62 verse number 1? Anong sabi dito ni David? Truly, my soul waiteth upon God. Masasabi ba natin yan? That our soul is waiting upon God? And then in Psalm 130, verse number 6. Psalm 130, verse 6. Ano sabi diyan? My soul waiteth for the Lord, more than they that watch for the morning. I say, more than they that watch for the morning. So, ito yung time na yung ating soul ay naghihintay sa Panginoon.
we are waiting silently. We are waiting, appreciating God and His love for us. And dun sa Psalm 46 verse 10, sabi doon, be still and know. So if you will keep still, if you will wait patiently, ano sabi dyan? And know that I am God. Yung knowledge of God dito, okay, na i-reveal sa atin during times of silent waiting. Naalala niyo si Elijah? Nagkaroon ng fire, may great fire, nagkaroon ng great earthquake. But sabi doon, the Lord is not in the fire, the Lord is not in the earthquake. And then nagkaroon ng still, small voice. At kailan narinig ni Elijah? Itong si Elijah, ang karakteristik nito itong si Elijah, para siyang yung earthquake. Diba? Para siyang fire. Talagang yung matindi. Naalala niyo yung sa Carmel, yung fire. Okay? But itong si Elijah, kinausap siya ng Panginoon during a time of silent waiting. At saka narinig ni Elijah yung still, small voice. Okay? It is during this time that God will reveal that knowledge of Him during that time of silent waiting. Okay? Ito yung time na malayo tayo dun sa mga distraction ng sanlibutan na ito at tayo ay lumalapit sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, draw near to God. Draw near. When we draw near to God, He will draw near to us. Okay? At para mas makilala mo pa ng malalim ang isang tao, di ba? Hindi pa pwede na onting oras lang ang mas spend, right? Okay? Sabi nga dito, knowing someone intimately is impossible with limited attention. Okay? Pag limited lang attention, hindi mo makikilala ng lubusan. Kaya nga, ang kagandahan nito, pag ginagawa natin ito, mas makikilala pa natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay? Yung intimacy, just like sa husband and wife, okay? Intimacy takes time. Okay? Okay? Hindi naman pwedeng kakakilala nyo pa lang, pakasal na agad kayo. Di ba? Okay? Ano muna yan naging magkaibigan, nagkagustuhan, di ba? Okay? Tapos kahit nga pa mag-asawa na kailangan pang makultivate yun Di ba? Pag napangasawa mo na yung asawa mo, doon mo pa siya lalong makikilala. Okay? And it will require concentration to focus on that individual. Kasi pag kinasal kayo, focus ka na doon Okay? Sa wife mo. Focus ka na sa husband mo. So, the focus of our prayer, number 2, is far more important than the answer. Yes, lumalapit tayo sa Panginoon para matugunan yung mga needs natin. But the focus of prayer, which is the Lord, is far more important. Okay? Pastor, parang kakaiba naman yata yan. Okay? Because ang prayer natin, mga kapatid, hindi dapat self-centered. Hello? Ang prayer natin, hindi dapat self-centered sa kung anong gusto natin. Kaya nga doon sa prayer na binigay ng Panginoon, yung model prayer, o tinatawag natin yung disciples prayer, okay? Anong sabi dan? Thy will be done on earth as it is in heaven. Okay? So, ang point ng prayer natin is to get closer to the Lord. Okay? To get closer to the Lord. And letter C and last. Na oras na
8:02 na. Okay? At marami pa tayong matututunan dito. But letter C, ano na lang, hopefully 8 minutes matapos natin ito. Letter C, what is the value of waiting? So kung tatagalogin natin, ano ang halaga nito para sa atin? Number 1, it prepares us for confession. Okay? Hinahanda tayo para dun sa susunod na step dito sa prayer na ito. Una, praise, then waiting, and then confession. Bakit? Kapag meron tayong right view sa Diyos, at kapag inopen up natin, kasi binanggit dun sa una, di ba? It is complete surrender sa Panginoon, silent surrender sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon sa atin during confession, merong bagay na kailangan kang i-confess. Then ready tayo to confess. Okay? Dahil, sabi nga sa Proverbs, yung sa Proverbs ba or Psalms, yung pag if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung mayroong kasalanan sa buhay natin, tinatago natin, the Lord will not listen to our prayers. So it prepares us for confession. Okay? But we need to confess before God before we mention yung mga prayer requests natin. Okay? Itong silent waiting na ito, nakafocus tayo sa ating God. Okay? Makikita natin yung sitwasyon ng ating mga buhay. We will receive light. At kapag binigyan tayo ng liwanag ng Panginoon, makikita natin sa buhay natin yung mga bagay na kinakailangang maisaayos. Mga bagay na kailangan nating i-confess sa Panginoon. Mga bagay na kailangan nating i-forsake. Kaya nga si Isaiah, nung nakita niya ang Panginoon, okay? Nakita niya, mayroon siyang vision, nakita niya ang Panginoon. Naging tama yung view niya sa sarili niya. Nung nakita ni Isaiah ang Panginoon, anong sabi niya? Woe is me. Okay? Kahabag-habag ako. Okay? Hindi niya sinabing, I am good. Okay? Sabi niya, woe is me. Dahil nakita niya ang Panginoon. Holy, holy, holy God. At nakita niya yung kanyang puso. Ganon din tayo mga kapatid. During this time, okay? We are focusing on God upang makita natin yung mga bagay na kabaluktutan sa ating buhay na kinakailangan maituwid. Mga kasalanan na dapat nating may confess. Next week, yan yung ating preaching. Number 2, it allows time for a proper connection. Okay? Sino sa inyo meron kayong internet connection sa cellphone ninyo? Meron ba? Diba? Pag nawalan ng internet connection yan or mobile data, marami nang nagpapanik. Okay? Kung yung business mo online, talagang magpapanik ka niya. Kinakailangan eh. Okay? Pero yung iba naman na pampalipas oras, nagpapanik eh. Okay? Nagsisisure nga yung iba. Kapag nawalan ng signal yung cellphone. But nung unang panahon, yung computers, merong modem. Okay? Para hindi lang makakonect sa internet, para makakonect din siya sa ibang mga computer systems. Okay? So, merong connection sa ibang mga computers, okay, na kailangang i-dial. Pag walang proper connection, hindi makakakonect dun sa ibang mga computers doon sa isang lugar. Okay? Ganyan din tayo mga kapatid. Okay? We need time to connect with God in prayer. Okay? We need time.
And during this waiting time, mangyayari yung connection. Ayan. Number 3. Okay? Like anything that is worthwhile. Pag sinabing worthwhile, mahalaga. Waiting in prayer takes time. Okay? It takes time. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung prayer time, okay? Kung sinimulan nyo yan ng 15 minutes, pansin nyo, tumatagal na ba? Yung 15 minutes, again 20 minutes, 20 minutes, again 30, 40, 50. Minsan, lumalagpas pa ng 1 hour. Pero pagkatapos mo mag-pray, hindi mo sinasabing, ay, sayang naman yung oras, ano ba yan? Hindi. After mo mag-pray, kahit lumagpas ka ng 1 oras, yung puso mo, maayos. Maayos sa Panginoon. Si Apostle Paul, dun sa Acts chapter 9, verse 6, nagtanong siya, Lord, what wilt thou have me to do? Pero alam nyo, hindi pa agad, pinahayo si Apostle Paul. Sige, pumunta ka na dun sa mga Gentiles. Alam nyo ba, nag-spend siya ng 3 years doon sa Arabia, waiting for God's mission para sa kanya. Nag-stay muna siya sa Arabia. That is a time of waiting. Si Moses, alam natin, di ba? Si Moses spoke with God like a man speaking to his friend face to face. Ganon kalapit si Moses sa Panginoon. But before nangyari yan, there was a time of waiting doon sa backside ng desert. At itong waiting during our prayer time, pinatitibay nito yung ating fellowship and relationship sa Panginoon. Kaya wag nating madaliin yung waiting time during prayer. Okay? Kapag ikaw ay nagpe-pray at nandito ka na sa waiting time, okay, focus ka sa Panginoon. Okay? At kung may kung may sasabihin ka man, ito yung mga salitang ibubulong mo, sabihin mo, mahal ko kayo, Panginoon. Okay? Let us appreciate the love of God in silence. At meron ngang sinabi dito si Andrew Murray, itong sabi niya, here is the secret of a life of prayer. Take time in the inner chamber to bow down and worship. Kung kaya mong lumuhod ka. Okay? Yung pagluhod ay pagpapakita ng pag-submit natin sa Panginoon. And wait on Him until He unveils Himself and takes possession of you and goes out with you to show how a man can live and walk in abiding fellowship with an unseen Lord. So, ang challenge dito, maliwanag, okay, during this sweet hour of prayer, we must wait on God. We must wait on God. Okay? Kaya nga, nabubuhay kasi tayo sa mundo na ito na, maraming ingay. Okay? Madaming ingay. But, tinuturuan tayo dito ng Panginoon na we can learn something in silence. We can receive a blessing just by being silent, being still, waiting upon the Lord. Be still and know that God is God.